Sa isang maliit at liblib na baryo sa paanan ng bundok, may mag-asawang kilala sa kanilang katahimikan at katatagan, si Mang Isko at Aling Marta. Hindi sila kilala dahil sa kayamanan o kapangyarihan. Sila'y kilala dahil sa kanilang kakaibang kalagayan at pambihirang pag-ibig sa isa't isa. Si Mang Isko ay isinilang na bulag. Mula pagkabata, ang mundo para sa kanya ay puro dilim. Walang kulay, walang hugis, walang anyo. Ngunit sa kabila nito, napakayaman ng kanyang pandama. Kaya niyang makilala ang tao sa pamamagitan lamang ng yabag. Kaya niyang tukuyin kung anong oras na sa tunog ng kampana sa simbahan o sa tilaok ng manok. Kaya niyang madama kung paparating ang ulan sa lamig ng hangin. Samantala, si Aling Marta ay nabingi noong siya'y 7 taong gulang matapos ang isang matinding lagnat. Sa isang iglap, ang mundo ng musika, tawanan, at tinig ay napalitan ng ganap na katahimikan. Natuto siyang bumasa ng labi at gumamit ng mga galaw ng kamay upang makipag-usap. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang mga mata ang naging tulay niya sa mundo. Ang kanilang pagsasama ay isang misteryo para sa marami. Paano sila nagkakaintindihan? Madalas itanong ng mga taga-baryo. Isa'y hindi nakakakita, isa'y hindi nakakarinig. Ngunit ang hindi nauunawaan ng iba, ang pag-ibig ay may sariling wika. Nagkakilala sila sa isang pista sa baryo, maraming taon na ang nakalipas. Noon, si Mang Isko ay gumagawa ng mga walis tingting at banig upang maibenta sa palengke. Si Aling Marta naman ay tumutulong sa kanyang ina sa pagtitinda ng gulay. Isang araw nadapa si Mang Isko malapit sa pwesto ni Marta. Agad siyang tinulungan ng dalaga. Hindi narinig ni Marta ang pasasalamat ni Isko, ngunit nakita niya ito sa kanyang mga labi at nadama sa kanyang mga kamay. Doon nagsimula ang isang ugnayang hindi maipaliwanag ng karaniwang salita. Natuto si Mang Isko ng mga simpleng galaw ng kamay upang makipag-usap kay Marta. Si Marta naman ay natutong unawain ang marahang paghawak at pagpisil ni Isko sa kanyang palad. Isang pisil para sa oo, 2 pisil para sa hindi, at marahang haplos para sa mahal kita. Sa paglipas ng panahon, sila'y nagpakasal sa maliit na simbahan ng baryo. Maraming nagsabi na mahirap ang kanilang magiging buhay, at totoo nga, hindi naging madali ang lahat. Nagtayo sila ng maliit na kubo sa gilid ng baryo, malapit sa masukal na bahagi ng kagubatan. Doon sila namuhay ng payak. Si Mang Isko ay patuloy na gumagawa ng mga gamit sa bahay. Si Aling Marta naman ang naglalako ng kanilang paninda sa palengke. Hindi man nila marinig ang isa't isa sa karaniwang paraan. Hindi man makita ni Isko ang mukha ng kanyang asawa. Buo ang kanilang pagtitiwala. Ngunit may mga gabi na mabigat ang kanilang dibdib. May mga sandaling napapaupo si Marta sa may pintuan, nakatanaw sa malayo. Iniisip kung ano kaya ang tunog ng boses ng kanyang asawa. Iniisip niya kung paano kaya tumawa si Isko. Samantala, may mga sandaling hinahaplos ni Isko ang mukha ni Marta habang ito'y natutulog. Iniisip kung ano kaya ang itsura ng mga mata ng kanyang asawa kapag siya'y masaya. Hindi nila kailanman ipinakita sa iba ang kanilang pangungulila. Sa harap ng mga tao, sila'y matatag. Isang hapon, habang pauwi si Marta mula sa palengke, may naramdaman siyang kakaiba. Ang hangin ay tila mas malamig kaysa karaniwan. Ang mga ibon sa paligid ng kagubatan ay tila nagliparan sa iisang direksyon. May kung anong misteryong bumabalot sa dapit hapon. Pagdating niya sa kanilang kubo, nadatnan niyang nakaupo si Isko sa labas, nakataas ang mukha sa hangin. Ramdam niya agad na may kakaiba. Sa pamamagitan ng kanilang mga senyas, tinanong niya kung may nangyari. Marahang hinawakan ni Isko ang kanyang kamay at nagsenyas na may narinig siyang kakaiba sa gubat. Hindi tunog ng hayop, hindi yabag ng tao. Isang mahina, ngunit malinaw na tinig na tila tumatawag. Hindi iyon ang unang pagkakataong may narinig siyang kakaiba, ngunit iba ang pakiramdam sa pagkakataong ito. Ang tinig ay hindi nakakatakot. Ito'y tila nagdadala ng pangako. Hindi narinig ni Marta ang tinig.
Ngunit nakita niya ang seryosong anyo ng kanyang asawa. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may pag-asang sumilay sa kanilang mga puso, isang pag-asang hindi nila maipaliwanag. Kinagabihan, habang sila'y magkatabing nakahiga, hindi agad dinalaw ng antok ang mag-asawa. Sa labas ng kanilang kubo, ang kagubatan ay tila may lihim na inihahanda. At sa kaibuturan ng bundok, may isang nilalang na matagal nang nagmamasid sa kanila. Isang nilalang na hindi tao, hindi hayop, kundi isang engkantong may pusong maawain. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim ng kagubatan. Matagal na niyang nasaksihan ang sakripisyo at wagas na pagmamahalan ng mag-asawa. At dumating na ang panahon upang subukin ang kanilang pananampalataya. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, ang tahimik na mundo ni Mang Isko at Aling Marta ay malapit ng magbago. Ngunit ang bawat himala ay may kapalit. At ang bawat kahilingan ay may kasamang pagsubok. Sa baryong kanilang tinitirhan, hindi lahat ay may pusong maunawain. Bagamat marami ang naaantig sa katatagan ng mag-asawa, mayroon ding mga taong lihim na humahamak sa kanila. Sa harap ng iba, sila'y nagpapakita ng simpatiya, ngunit sa likod ng mga ngiti, may pagmamaliit at pagdududa. Pinakamalupit sa lahat si Don Emilio, ang pinakamayamang mangangalakal sa baryo. Siya ang may-ari ng malalawak lupain at ng pinakamalaking tindahan sa palengke. Sanay siyang sinusunod at kinatatakutan. Matagal na niyang minamata ang maliit na kubo ni Mang Isko at Aling Marta. Ang lupang kinatatayuan nito ay bahagi ng lupaing nais niyang bilhin upang palawakin ang kanyang negosyo. Wala namang silbi ang dalawang iyon. Minsan niyang sinabi sa kanyang mga tauhan. Isa'y bulag, isa'y bingi. Pabigat lamang sila sa baryo. Hindi narinig ni Aling Marta ang mga salitang iyon. Hindi rin nakita ni Mang Isko ang malamig na ngiting gumuhit sa labi ng Don. Ngunit naramdaman nila ang pagbabago ng pakikitungo sa kanila. Isang umaga, habang si Marta ay nagtitinda sa palengke, biglang dumating ang mga tauhan ni Don Emilio. Kinuha nila ang ilang panindang banig at walis ng walang paalam. Nagtangka si Marta na pigilan sila. Ipinakita niya sa pamamagitan ng senyas na kailangan nilang magbayad. Ngunit tinawanan lamang siya ng mga ito. Sabihin mo sa asawa mong bulag na wala na siyang pwesto rito. Malakas na wika ng isa, alam na hindi niya maririnig. Ngunit kahit hindi narinig ni Marta ang eksaktong salita, nakita niya ang panghahamak sa kanilang mga mukha. Umuwi siyang luhaan. Sa kubo, sinalubong siya ni Mang Isko. Hindi man niya makita ang luha sa pisngi ng asawa, ramdam niya ang panginginig ng mga kamay nito. Maingat niyang hinawakan ang mukha ni Marta at sa pamamagitan ng kanilang natatanging paraan ng pakikipag-usap, unti-unting naunawaan niya ang nangyari. Tahimik siyang napayuko. Hindi siya nagalit, hindi siya sumigaw. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, may kirot na hindi niya maipahayag. Kinabukasan, may dumating na sulat mula sa munisipyo na ang lupa raw na kanilang kinatitirikan ay pag-aari ni Don Emilio at kailangan na nilang lisanin iyon sa loob ng 30 araw. Hindi marunong bumasa si Isko. Si Marta lamang ang nakauunawa ng mga nakasulat, ngunit hindi niya marinig ang paliwanag ng nagdala ng sulat. Sa huli, sa tulong ng isang mabait na kapitbahay, nalaman nila ang nilalaman nito. Ang kanilang tahanan ay nanganganib mawala. Sa mga sumunod na araw, lalong tumindi ang pang-aapi. May mga batang binabayaran upang tuksuhin si Mang Isko sa tuwing ito'y dadaan. May mga nagtataboy kay Marta sa palengke, kunwari wala ng espasyo para sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nagbago ang mag-asawa. Tuwing gabi, magkahawak kamay silang nagdarasal. Hindi man marinig ni Marta ang sariling bulong at hindi man makita ni Isko ang liwanag ng kandila, pareho nilang nadarama ang init ng pananampalataya. Sa gitna ng kanilang pagsubok, muling narinig ni Mang Isko ang mahiwagang tinig mula sa kagubatan. Mas malinaw na ito ngayon. Isang paanyaya, isang pangako, isang babala.
Nagsenyas siya kay Marta na kailangan niyang pumunta sa gubat kinabukasan. Nag-alala ang babae, ngunit nakita niya ang kakaibang determinasyon sa kilos ng kanyang asawa. Sa kabilang banda ng baryo, nakatanaw si Don Emilio sa kanilang kubo mula sa kanyang malaking bahay. Sa loob ng isang buwan, malamig niyang sambit, "Akin na ang lupang iyon." Hindi niya alam, ang lupang iyon ay matagal nang binabantayan ng isang nilalang na hindi niya kayang bilhin o takutin. Sa kailaliman ng kagubatan, ang mabuting engkanto ay tahimik na nagmamasid. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab hindi sa galit, kundi sa paghahanda. Ang pang-aapi ay hindi mananatiling walang kapalit. At ang pagmamataas ay malapit ng subukin. Madilim pa ang kalangitan nang magising si Mang Isko kinabukasan. Hindi man niya makita ang papasibol na liwanag ng umaga, dama niya ang pagbabago sa hangin, mas malamig, mas banayad, at tila may dalang bulong na hindi maipaliwanag. Maingat niyang hinawakan ang kamay ni Aling Marta upang ipabatid ang kanyang balak. Sa pamamagitan ng kanilang mga senyas, sinabi niyang kailangan niyang sundan ang tinig na muling tumawag sa kanya mula sa kagubatan. Nag-alala si Marta. Sa kanyang mga mata, malinaw ang pangamba. Ngunit nakita rin niya ang matatag na paninindigan sa tindig ng kanyang asawa. Marahan niyang hinaplos ang mukha nito at tumango bilang pagsang-ayon. Bitbit ang kanyang baston, tinahak ni Mang Isko ang landas patungo sa gubat. Ang bawat hakbang ay maingat ngunit matatag. Ang lupa ay mamasa-masa at ang amoy ng dahon at lupa ay mas malinaw sa kanyang pang-amoy kaysa dati. Habang papalalim siya sa masukal na bahagi ng kagubatan, lalong luminaw ang mahiwagang tinig. Huwag kang matakot. Hindi ito sigaw, hindi rin bulong. Ito'y tila tinig na sabay na nasa paligid at nasa loob ng kanyang isipan. Huminto si Mang Isko. "Kilalang kilala kita," muling wika ng tinig. "Matagal kitang minamasdan." Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng kakaibang liwanag sa dilim ng kanyang mundo. Hindi ito liwanag na nakikita, kundi liwanag na nadarama. Parang init ng araw na tumatagos sa balat. Unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga dahon ay tila sumasayaw sa iisang direksyon. Ang lupa sa kanyang paanan ay tila mas naging matatag. At doon, sa gitna ng kagubatan, nagpakita ang nilalang. Hindi ito ganap na tao, ngunit hindi rin ganap na anino. Ang kanyang presensya ay tila nagmumula sa mismong kalikasan. May anyong matangkad, balabal na wari hinabi mula sa hamog at liwanag ng buwan. Ang kanyang tinig ay malinaw at may kabutihang hindi kayang itago. "Ako ang tagapagbantay ng kagubatang ito," wika ng nilalang. "Ako ang tinatawag ng ilan na engkanto." Hindi nakita ni Mang Isko ang anyo nito, ngunit naramdaman niya ang kapangyarihang bumabalot sa paligid. "Bakit ninyo ako tinawag?" maingat niyang tanong. "Dahil sa inyong dalawa," sagot ng engkanto. "Sa kabila ng inyong kapansanan, pinili ninyong magmahal ng walang pag-aalinlangan. Sa kabila ng pang-aapi, pinili ninyong manatiling mabuti." Natahimik si Isko. "Alam ko ang inyong dinaranas," patuloy ng nilalang. "Ang lupaing nais agawin sa inyo ay hindi lamang lupa. Iyan ay bahagi ng sagradong hangganan ng kagubatan. Matagal ko nang binabantayan ang puok na iyan." "Hindi ko hinahangad ang kayamanan," sagot ni Isko. "Ang nais ko lamang ay manatili kami roon ng payapa." Nagkaroon ng sandaling katahimikan. "Ang bawat himala," sabi ng engkanto, "ay may kapalit. Kung nanaisin ninyo, maaari kong pagalingin ang inyong mga mata. Maaari kong ibalik ang pandinig ng inyong asawa. Ngunit ang biyayang iyon ay susubok sa inyong puso." Bahagyang napaurong si Isko. Sa buong buhay niya, hindi niya nasilayan ang mukha ng kanyang asawa. Hindi niya nakita ang mundo. Hindi niya nakita ang sarili. Ang tukso ng liwanag ay napakalakas. "Kung ako'y makakakita," marahang wika niya, "at siya'y makakarinig, magbabago ba ang lahat?" "Magbabago ang inyong mundo," tugon ng engkanto.
Ngunit ang tunay na tanong, magbabago ba ang inyong puso? Hindi agad nakasagot si Isko. Bumalik ka sa iyong asawa, sabi ng engkanto. Dalhin mo siya rito bukas sa pagsikat ng araw. Ang pagpapasya ay dapat ninyong gawin ng magkasama. Unti-unting humupa ang malamig na hangin. Ang kakaibang init na bumalot sa paligid ay nawala. Muling bumalik ang karaniwang tunog ng gubat. Nag-iisa na si Mang Isko. Ngunit sa kanyang dibdib, may apoy ng pag-asa na matagal nang hindi niya nadama. Pag-uwi niya sa kubo, agad siyang sinalubong ni Aling Marta. Ramdam nito na may kakaibang nangyari. Sa pamamagitan ng kanilang mga senyas at maingat na paggalaw ng mga kamay, isinalaysay ni Isko ang lahat. Ang tinig, ang paglitaw, ang alok ng himala. Habang inuunawa ni Marta ang kanyang kwento, unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. Isang pagkakataon, isang biyaya, isang pagsubok. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, ang posibilidad ng isang bagong mundo ay nasa kanilang harapan. Ngunit sa kabilang dako ng baryo, may isa ring puso na unti-unting pinupuno ng kasakiman. At ang himalang malapit ng mangyari ay hindi lamang para sa mag-asawa. Ito'y magiging simula ng isang mas malalim na pagbabago. Maagang nagising ang mag-asawa kinabukasan. Ang katahimikan ng umaga ay tila mas mabigat kaysa dati. Sa pagitan nila ay may pag-asa, ngunit may kasamang pangamba. Ang alok ng engkanto ay hindi lamang himala. Ito'y isang pasyang maaaring magbago sa lahat ng nakasanayan nila. Sa pamamagitan ng kanilang mga sanay ng senyas, nagkasundo silang haharapin ang nilalang ng kagubatan. Hindi dahil sa pagnanasa sa himala, kundi dahil nais nilang maunawaan ang kahulugan ng alok. Magkahawak kamay silang nagtungo sa gubat. Habang papalalim sila sa mga punong kahoy, tila kusa silang tinutulungan ng landas. Ang mga sangay umiiwas, ang lupay nagiging pantay. Sa gitna ng isang malawak na bahagi ng kagubatan, kung saan sumasayaw ang liwanag ng araw sa pagitan ng mga dahon, muli nilang nadama ang presensya ng engkanto. Hindi man ito ganap na nakikita ni Aling Marta, naramdaman niya ang kakaibang lamig at kapayapaan sa paligid. Si Mang Isko naman ay muling nabalot ng liwanag na hindi niya maipaliwanag. Dumating kayo, wika ng engkanto, ang tinig ay malinaw sa puso ni Isko at tila umaabot sa diwa ni Marta. Magkahawak ang kanilang mga kamay nang magsalita si Isko. Handa kaming makinig. Ang unang biyaya, sabi ng engkanto, ay hindi agad ganap na paggaling. Ito'y pagsubok ng inyong katapatan at pagkakaisa. Mula sa hangin ay tila may kumislap na liwanag. Isang maliit na sisidlan na yari sa tila kristal ang unti-unting lumitaw sa pagitan nila. Sa loob nito ay may malinaw na tubig na kumikislap sa sinag ng araw. Ito ang tubig ng unang pagdinig at unang pagtingin, paliwanag ng nilalang. Kapag ipinahid sa mga mata at tainga, mararanasan ninyo ang panandaliang pagbubukas ng inyong pandama. Isang araw lamang ang itatagal nito. Nagulat ang mag-asawa. Isang araw? Tanong ni Isko. Isang araw upang makita at marinig ang mundong hindi ninyo nakilala, tugon ng engkanto. Ngunit sa araw ding iyon, masusubok ang inyong puso. Ang inyong makikita at maririnig ay maaaring magdala ng tuwa o sakit. Tahimik na nag-isip ang mag-asawa. Kung makakakita si Isko, maaari niyang unang masilayan ang mukha ng kanyang asawa. Kung makakarinig si Marta, maririnig niya sa wakas ang tinig ng lalaking minahal niya ng buong buhay. Ngunit paano kung may marinig silang hindi nila nais? Paano kung may makita silang magpabago sa kanilang pananaw? Kapag pumalya ang inyong tiwala sa isa't isa sa loob ng araw na iyon, babala ng engkanto. Mawawala ang pagkakataong gumaling ng tuluyan. Ngunit kung mananatili kayong buo, saka ko igagawad ang ganap na biyaya. Nagkatinginan sila. Si Marta'y may luha sa mga mata. Si Isko'y may nanginginig na paghinga. Sa huli, sabay silang tumango. Marahang iniabot ng engkanto ang sisidlan.
Inilapat ni Isko ang ilang patak sa kanyang mga mata. Si Marta naman ay maingat na pinatakan ang kanyang mga tainga. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa kanila. Pagkatapos, unti-unting nagliwanag ang mundo ni Mang Isko. Sa unang pagkakataon, may hugis ang liwanag, may kulay ang hangin. Ang mga punong dati pawang konsepto lamang sa kanyang isipan ay nagkaroon ng anyo, berde, matayog at buhay. Napaatras siya, napapikit sa silaw ng bagong karanasan. Samantala si Marta ay napahawak sa kanyang dibdib. May narinig siya. Mahinang ihip ng hangin, huni ng ibon. At sa di kalayuan, isang tinig na pamilyar, ngunit ngayon lamang niya tunay na narinig. Martang mahal. Napalingon siya kay Isko. Narinig niya ang boses nito, malalim, may bahid ng panginginig, ngunit puno ng pagmamahal. Napaluha siya. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagkatagpo ang kanilang mga mata sa ganap na liwanag at tunog ng mundo. Ngunit habang sila'y nababalot ng tuwa, may isa pang nakamasid mula sa likod ng mga punong kahoy. Isang tauhan ni Don Emilio ang nakakita sa kakaibang liwanag sa gitna ng gubat. Hindi niya naunawaan ang nangyayari, ngunit nakita niya ang mag-asawa na tila may himalang tinatanggap. Agad siyang tumakbo pabalik sa baryo upang isumbong ang kanyang nasaksihan. Samantala, ang mag-asawa ay hindi pa batid na ang kanilang isang araw na biyaya ay hindi lamang pagsubok ng kanilang pag-ibig, ito'y simula ng mas matinding hamon. Sa loob ng 24 na oras, haharap sila hindi lamang sa hiwaga ng mundo, kundi sa katotohanang matagal nang nakatago sa paligid nila. At ang unang biyaya ay magsisilbing salamin ng kanilang mga puso. Ang unang liwanag ng umaga ay naging saksi sa himalang hindi maipaliwanag ng karaniwang isip. Habang pauwi mula sa kagubatan, magkahawak kamay sina Mang Isko at Aling Marta. Ang bawat hakbang ay tila bagong pagsilang. Si Isko ay humihinto paminsan-minsan, pinagmamasdan ang mga dahon, ang kulay ng lupa, ang anino ng ulap. Si Marta naman ay napapapikit sa tuwing may maririnig. Tila ba ang bawat tunog ay isang kayamanang matagal niyang nawala. Ganito pala ang mundo, mahina ngunit malinaw na wika ni Marta. Pinakikinggan ang sariling tinig sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon. Napatingin si Isko sa kanya. Ang mukha ng kanyang asawa, ang hugis ng mga mata nito, ang maamong ngiti, ang bahagyang pilat sa noo, ay tumimo sa kanyang alaala. Mas maganda ka kaysa sa inakala ko, bulong niya. Ngumiti si Marta at ngayon ay narinig niya ang lambing sa tono nito. Ngunit habang sila'y abala sa pagdiriwang ng isang araw na biyaya, may ibang pusong nag-aalab sa galit at inggit. Sa malaking bahay na bato sa gitna ng baryo, tahimik na nakaupo si Don Emilio. Sa harap niya'y nakatayo ang tauhang nakakita sa liwanag sa kagubatan. Sigurado ka sa nakita mo? Malamig niyang tanong. Opo, Don. May kakaibang sinag sa gitna ng gubat. At ang mag-asawa, tila may nangyaring hindi pangkaraniwan. Nagliwanag ang mga mata ng Don, hindi sa pagkamangha, kundi sa pagnanasa. Engkanto. Marahan niyang sambit. Matagal ko nang naririnig ang bulong tungkol sa nilalang na nagbabantay sa gubat. Sa isip niya'y mabilis na naglaro ang mga posibilidad. Kung may kapangyarihang kayang magpagaling, kayang magbigay ng biyaya, tiyak na may kakayahan din itong magbigay ng kayamanan. At ang lupaing iyon, dagdag pa niya, ay mas mahalaga kaysa sa inakala ko. Habang lumilipas ang araw, napansin ng mga taga-baryo ang kakaibang pagbabago sa mag-asawa. Si Mang Isko, na dati maingat at umaasa sa baston, ay naglalakad ng diretso, bagamat may bahagyang pag-aalinlangan. Si Aling Marta, na dati nakamasid lamang sa galaw ng labi, ay sumasagot na sa mga tanong na naririnig niya. Nagbulungan ng mga tao. Paano nangyari iyon? May himala ba? May anting-anting kaya? Ang usap-usapan ay mabilis na kumalat hanggang makarating sa pandinig ni Don Emilio. Sa halip na matuwa o maantig, lalo siyang kinain ng inggit. Kung may kapangyarihang gumaling ang dalawang iyon,
Marinyang sabi, mas lalo ko itong dapat makuha. Sa kanyang isipan, ang himala ay hindi tanda ng biyaya, kundi oportunidad. Bandang hapon, habang nasa palengke sina Isko at Marta, tahimik na pinagmamasdan sila ng Don mula sa malayo. Nakita niya ang saya sa kanilang mga mukha. Narinig niya ang tawanan ni Marta. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot. Takot na baka ang mga taong dati walang pumapansin ay biglang igalang. Takot na baka ang simpatsya ng baryo ay tuluyang mapunta sa kanila. Takot na baka ang lupang nais niyang angkinin ay maprotektahan ng isang kapangyarihang hindi niya kontrolado. Lumapit siya sa mag-asawa. Magandang araw, bati niya. Pilit ang ngiti. Nagkatinginan ang mag-asawa. Ngayon, nakita ni Isko ang tunay na anyo ng lalaking matagal nilang naririnig sa mga bulong. Matangkad, maayos ang pananamit, ngunit malamig ang mga mata. Ano ang nangyari sa inyo? Tanong ng Don, wari nagtataka. Maingat na sumagot si Isko. Isang biyaya lamang ang aming natanggap. Biyaya? Ulit ni Don Emilio, ang tinig ay may halong pagdududa. At saan nagmula ang biyayang iyan? Hindi sumagot si Marta. Sa loob-loob ng Don, kumulo ang galit. Hindi siya sanay na hindi sinasagot. Hindi siya sanay na may lihim na hindi niya alam. Malamig siyang ngumiti. Mag-ingat kayo, wika niya. Hindi lahat ng biyaya ay nagtatagal. Umalis siya nang may mabigat na hakbang. Ngunit sa kanyang isip ay may nabubuong balak. Kung ang engkanto ang pinagmulan ng himala, hahanapin niya ito. At kung kinakailangang gamitin ang mag-asawa upang mahanap ang lihim, hindi siya magdadalawang isip. Samantala, papalubog na ang araw. Unti-unting naramdaman ni Isko ang panlalabo ng kanyang paningin. Si Marta naman ay tila unti-unting nawawala ang mga tunog sa paligid. Nagkatinginan sila, batid ang ibig sabihin nito. Ang unang biyaya ay malapit ng magwakas. Ngunit sa loob ng isang araw, nakita at narinig nila ang mundo. At higit sa lahat, napatunayan nilang ang kanilang pag-ibig ay hindi nagbago, kahit sa harap ng bagong liwanag at tunog. Ngunit hindi nila alam na sa pagwawakas ng araw na iyon, nagsisimula pa lamang ang tunay na panganib. Ang inggit ni Don Emilio ay hindi na simpleng pagnanais. Ito'y naging obsesyon. Pagsapit ng gabi, tuluyan nang naglaho ang panandaliang biyaya. Muling bumalik sa dilim ang mundo ni Mang Isko. Muling nabalot ng katahimikan ang paligid para kay Aling Marta. Ngunit ang pagkawala ng liwanag at tunog ay hindi na tulad ng dati. Ngayon, alam na nila kung ano ang maaaring maranasan at iyon ay sapat upang maging mas matatag ang kanilang loob. Hindi sila nagsisi. Sa halip, lalo nilang pinanghawakan ng isa't isa. Ngunit sa kabilang dako ng baryo, isang desisyon ang nabuo sa isip ni Don Emilio. Hindi siya sanay na may kapangyarihang lampas sa kanyang impluensya. Hindi niya kayang tanggapin na ang dalawang taong minamaliit niya ang maaaring maging daan sa isang himalang hindi niya kayang bilhin. Kinabukasan, ipinatawag niya ang ilan sa kanyang mga tauhan. Bantayan ninyo ang mag-asawa, utos niya. Sundan ninyo sila kapag pumunta sila sa gubat. Gusto kong malaman kung saan sila nagpunta at kung sino ang kanilang nakausap. Walang nagtanong. Sanay ang kanyang mga tauhan na sumunod. Samantala, sa kubo ng mag-asawa, may mabigat na pag-uusap na nagaganap sa katahimikan ng kanilang paraan ng pakikipag-ugnayan. Ipinaliwanag ni Isko sa pamamagitan ng marahang pagpindot at senyas na naramdaman niyang kailangan nilang bumalik sa kagubatan bago tuluyang matapos ang 30 araw na palugit sa kanilang lupa. Nakita ni Marta ang pag-aalala sa kilos ng kanyang asawa. Batid niyang may mas malalim na dahilan ang engkanto sa pagbibigay ng unang pagsubok. Ngunit habang sila'y naghahanda, hindi nila alam na may matang nakamasid sa kanilang kubo. Bandang tanghali, habang tinatahak nila ang landas patungo sa gubat, palihim silang sinusundan ng 2 tauhan ni Don Emilio. Maingat ang mga ito, nagtatago sa likod ng mga puno at palumpong. Sa pagpasok ng mag-asawa sa mas masukal na bahagi ng kagubatan,
muling nagbago ang hangin. Ang mga ibon ay tila tumahimik. Ang paligid ay naging kakaiba ang katahimikan. Ngunit bago pa man sila makarating sa lugar kung saan unang nagpakita ang engkanto, biglang may narinig si Isko. Mga yabag na hindi tugma sa galaw ng kalikasan. Huminto siya. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Marta bilang babala. Sa sandaling iyon, lumitaw ang 2 tauhan mula sa likod ng mga puno. "Huwag kayong matakot," pakunwaring sabi ng isa. "Nais lamang naming malaman kung saan kayo patungo." Hindi sila nakasagot agad. Nararamdaman ni Isko ang paninindak sa tono ng lalaki. Si Marta naman, bagamat hindi naririnig ang tinig, ay nakikita ang marahas na tindig ng mga ito. "Sumunod kayo sa amin," utos ng isa pa. Ngunit bago pa man sila makalapit, biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga sanga ng puno ay kumaluskos ng sabay-sabay. Ang lupa ay bahagyang yumanig. Napaatras ang mga tauhan. Mula sa kailaliman ng gubat ay lumitaw ang liwanag, hindi nakakasilaw, ngunit makapangyarihan. Ang engkanto. Hindi lahat ng lugar ay maaaring angkinin ng kasakiman, malalim na wika ng nilalang. Naramdaman ng mga tauhan ang bigat ng presensya nito. Hindi nila lubos maipaliwanag ang takot na bumalot sa kanila. "Sabihin ninyo sa inyong amo," patuloy ng engkanto, "na ang lupang ito ay hindi saklaw ng kanyang pagmamayari." Sa isang iglap, tila nagdilim ang kanilang paningin. Nang muli silang makakita ng malinaw, wala na ang liwanag. Nataranta ang mga tauhan at nagtatakbo pabalik sa baryo. Ngunit ang pangyayaring iyon ay simula pa lamang. Pagdating nila kay Don Emilio, hindi sila nag-atubiling isalaysay ang kanilang nakita. Sa halip na matakot, lalong tumindi ang galit ng Don. Kung may engkantong nagtatanggol sa kanila, mariin niyang sabi, mas lalo kung dapat makuha ang lihim na iyon. At doon niya ginawa ang isang hakbang na magdadala ng tunay na panganib. Ipinag-utos niyang simulan ang pagputol sa mga punong malapit sa kubo ng mag-asawa. Bahagi man iyon ng sagradong hangganan ng kagubatan. Hindi lamang lupa ang nais niyang angkinin. Nais niyang hamunin ang mismong kapangyarihan na humahadlang sa kanya. Sa pagsapit ng gabi, naramdaman ng engkanto ang paglapastangan sa kagubatan. Ang hangin ay naging mas mabigat. Ang mga hayop ay nagtakbuhan palayo. At ang isang babalang matagal nang iniiwasan ay malapit nang mangyari. Ang pang-api ay naging pag-atake. At ang pagsubok sa mag-asawa ay malapit nang humarap sa mas malaking panganib. Isang panganib na maaaring hindi lamang sa kanilang tahanan, kundi sa buong baryo. Sa pagsapit ng umaga matapos ang pagputol ng mga puno, kakaiba ang katahimikan sa buong baryo. Hindi ito ang karaniwang tahimik na madaling araw. Ito'y tila paghinto ng paghinga ng kalikasan. Sa kubo ni Namang Isko at Aling Marta, nagising sila sa kakaibang pakiramdam. Hindi takot, kundi bigat. Ramdam ni Isko na ang hangin ay tila hindi na kasing banayad ng dati. Si Marta naman ay nakaramdam ng pangamba na hindi niya maipaliwanag. Hindi pa man sila nakakatindig nang marinig ni Isko ang isang tunog na matagal na niyang hindi narinig, malinaw, matalim at malapit. Tinawag niya ang pangalan ng kanyang asawa. "Marta?" Napalingon si Aling Marta. Narinig niya iyon. Malinaw. Hindi tulad ng unang biyayang panandalian. Hindi tulad ng kahapon na unti-unting naglaho. Ngayon, ang tinig ni Isko ay buo at matatag sa kanyang pandinig. Napahawak siya sa kanyang tainga. Samantala, unti-unting nagliwanag ang paligid sa paningin ni Isko. Nakita niya ang anyo ng kubo, ang sinag ng araw na pumapasok sa bintana. Ang mukha ni Marta, nakapako ang mga mata sa kanya, puno ng gulat. Nagkatinginan sila. Hindi ito panaginip. Ngunit wala silang ginawa upang muling matanggap ang biyaya. Wala silang pinuntahang gubat. Wala silang nakitang engkanto. At doon nila naunawaan. Ang biyaya ay bumalik ng hindi nila hinihingi. Sa labas ng kanilang kubo,
Biglang narinig ang malalakas na sigaw. Mga tao sa baryo ang nagkakagulo. Lumabas sila. Ang bahagi ng kagubatang pinutol ng mga tauhan ni Don Emilio ay tila natuyo magdamag. Ang mga punong sariwa kahapon ay ngayon ay abo at bitak-bitak. Ang lupa ay tila nasunog, ngunit walang bakas ng apoy. Sa gitna ng pagkawasak, nakatayo si Don Emilio, namumutla. Hindi ito maaari, bulong niya. Sa sandaling iyon, dumating ang engkanto. Hindi ito tulad ng dati na banayad ang liwanag. Ngayon, ang presensya nito ay mabigat at hindi mapasusubalian. Ang kasakiman ay may kapalit, wika ng nilalang. Napayuko ang mga tao. Si Don Emilio ay nagtangkang magsalita, ngunit walang lumabas na tinig sa kanyang bibig. Iginagalaw niya ang kanyang labi, ngunit walang tunog. Napahawak siya sa kanyang lalamunan. Kasabay nito, unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Napaatras siya, nanginginig. Hindi, pilit niyang sambit, ngunit wala pa ring tunog. Sa gitna ng takot ng mga tao, nagsalita ang engkanto. Ang biyayang ipinagkaloob ko ay nasubok na. Nanatiling buo ang puso ng mag-asawa kahit nasilayan at narinig nila ang mundo. Hindi sila nagbago. Napatingin ang lahat kina Isko at Marta. Ngunit ang panghihimasok at paglapastangan sa kagubatan ay hindi maaaring balewalain. Ang biyaya ay nabawi, hindi mula sa kanila, kundi mula sa mga karapat-dapat sanang tumanggap nito. Doon nila naunawaan ang hiwaga. Ang panandaliang biyaya ay naging ganap, ngunit hindi dahil sa paghingi, kundi dahil sa kanilang katapatan. Ang tunay na nabawi ay ang pagkakataon ni Don Emilio na kontrolin ang lahat. Ngayon, siya ang nakaranas ng pagkawala. Tuluyang nawala ang kanyang paningin at tinig. Ang lalaking dati makapangyarihan ay naging bihag ng katahimikan at dilim. Nanginginig siyang lumuhod sa lupa. Samantala, sa dibdib ni Mang Isko at Aling Marta ay may halong tuwa at pangamba. Hindi namin hiniling ang kaparusahan, maingat na wika ni Isko. Narinig iyon ni Marta at marahang tumango. Sumagot ang engkanto. Ang hustisya ay hindi laging hinahanap. Minsan, ito'y kusang dumarating. Unti-unting naglaho ang liwanag ng nilalang. Ang kagubatan ay nanatiling sugatan, ngunit ang natitirang bahagi nito ay nagsimulang magliwanag sa ilalim ng araw. Sa gitna ng baryo, nag-iba ang ihip ng kapalaran. Ang biyaya ay hindi nawala, ngunit may kapalit itong twist na walang inaasahan. Ang dating mahina ay naging buo, at ang dating makapangyarihan ay natutong maranasan ang mundong kanyang minamaliit. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang lahat, sapagkat ang tunay na pagsubok ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng biyaya, kundi kung paano haharapin ang taong nawalan nito. Ang balita tungkol sa nangyari kay Don Emilio ay mabilis na kumalat sa buong baryo. Ang lalaking dating kinatatakutan ay ngayon nakaupo sa loob ng kanyang malaking bahay, bulag at pipi, umaasa sa tulong ng mga taong dati kanyang minamaliit. Ngunit ang kanyang puso ay hindi pa rin nagpapakumbaba. Sa kabila ng kanyang kalagayan, nanatili ang galit sa kanyang dibdib. Sa kanyang isipan, hindi ito hustisya, ito'y kahihiyan. Sa tulong ng ilang natitirang tapat na tauhan, lihim siyang nagpadala ng mensahe sa isang albularyo mula sa malayong bayan. Isang taong kilala sa pakikipag-ugnayan sa mga puwersang hindi maipaliwanag. Nang dumating ang albularyo, agad nitong nadama ang kakaibang kapangyarihang bumabalot sa baryo. Hindi ito karaniwang sumpa, wika nito matapos suriin si Don Emilio. May nilalang na nagbabantay sa lupang ito. Sa pamamagitan ng pagsusulat sa papel, ipinahayag ni Don Emilio ang kanyang nais, ang maibalik ang kanyang paningin at tinig, anuman ang kapalit. Tahimik na ngumiti ang albularyo. Kung nais mong hamunin ang engkanto, wika nito, handa ka bang magsakripisyo? Tumango si Don Emilio. Sa gabing iyon, nagsimula ang isang lihim na ritual sa hangganan ng kagubatan.
sa mismong bahagi kung saan unang pinutol ang mga puno. Samantala sa kubo ni na Mang Isko at Aling Marta, hindi payapa ang kanilang mga puso. Bagamat nagbalik ang kanilang paningin at pandinig, hindi nila ito itinuturing na tagumpay. Ramdam nila na may mas malalim pang nangyayari. Biglang umihip ang malamig na hangin. Naramdaman ni Isko ang kakaibang panginginig sa lupa. Narinig ni Marta ang mahinang ugong mula sa direksyon ng kagubatan. Hindi sila nagdalawang isip. Magkahawak kamay silang tumakbo patungo roon. Sa gitna ng madilim na bahagi ng gubat, nakita nila ang albularyo na nakaluhod sa harap ng isang bilog na iginuhit sa lupa. Sa gitna nito'y nakatayo si Don Emilio, hawak ang isang anting-anting na tila kumikislap sa mapanganib na liwanag. Ang paligid ay tila nababalot ng makapal na usok. Mula sa itaas, unti-unting lumitaw ang engkanto. Ngunit ngayon, hindi ito nagliliwanag ng payapa. Ang anyo nito'y tila nagiging bahagi ng hangin at apoy. Ang kagubatan ay hindi laruan, malalim na wika ng nilalang. Ngunit sumagot ang albularyo, ang kapangyarihan ay para sa sinumang may lakas ng loob na angkinin ito. Sa sandaling iyon, tila nagbanggaan ang dalawang puwersa. Ang mga puno ay yumuko sa lakas ng hangin. Ang lupa ay bahagyang yumanig. Napayakap si Marta kay Isko. "Tumigil na kayo!" Sigaw ni Isko, ang tinig ay malinaw at puno ng tapang. Napalingon ang lahat. "Hindi na kailangan ang labang ito," patuloy niya. "Kung may kasalanan man, kami na ang magbabayad. Huwag nang sirain ang kagubatan." Napatigil ang engkanto. "Handa ba kayong isuko ang biyayang natanggap ninyo?" tanong nito. Nagkatinginan ng mag-asawa. Walang pag-aatubili, sabay silang tumango. "Kung iyon ang kailangan upang tumigil ang galit," sagot ni Marta, "handa kami." Isang matinding liwanag ang sumabog sa gitna ng bilog. Napaatras ang albularyo. Ang anting-anting sa kamay ni Don Emilio ay nabasag. Unti-unting humupa ang hangin. Nawala ang makapal na usok. At sa gitna ng katahimikan, bumagsak si Don Emilio sa lupa, umiiyak, ngunit ngayoy muling nakaririnig at nakakakita. Ang engkanto ay nakatingin sa mag-asawa. Ang tunay na lakas ay hindi sa pag-angkin, wika nito, kundi sa pagbitaw. Sa isang iglap, naramdaman ni Isko at Marta ang unti-unting pagkawala ng kanilang paningin at pandinig. Ngunit bago tuluyang magdilim at tumahimik ang kanilang mundo, narinig ni Marta ang huling salita ng engkanto. Ang sakripisyong kusang loob ay higit sa anumang biyaya. Muling bumalik ang kanilang dating kalagayan. Ngunit ang kagubatan ay payapa. Ang albularyo ay naglaho. At si Don Emilio, ngayoy lubos ang paningin at pandinig, ay nakaluhod sa harap ng mag-asawa, nanginginig sa hiya. Ang rurok ng laban ay hindi nagwakas sa pagkawasak. Nagwakas ito sa sakripisyo. Ngunit ang kapalaran ng mag-asawa ay tila bumalik sa simula. O iyon lamang ba ang kanilang inaakala? Ang kagubatan ay muling naging payapa matapos ang gabing puno ng banggaan ng kapangyarihan. Ang hangin ay bumalik sa banayad nitong pag-ihip at ang mga puno ay tila nagbuntong hininga sa paglayo ng panganib. Sa gitna ng clearing, nakaluhod si Don Emilio, ang lalaking dating mataas ang tingin sa sarili, ngayoy nanginginig sa hiya at pagkamulat. Sa harap niya, magkahawak kamay sina Mang Isko at Aling Marta. Muli na namang nabalot ng dilim ang mundo ni Isko. Muli ring natahimik ang paligid para kay Marta. Ang biyayang paningin at pandinig ay kanilang kusang isinuko upang tumigil ang gulo. Ngunit sa kanilang mga mukha ay walang bakas ng pagsisisi. Tahimik na lumuhod si Don Emilio sa kanilang harapan. "Patawad," nanginginig niyang wika. Ngayon ay malinaw na niyang naririnig ang sariling tinig. Malinaw na niyang nakikita ang mga mukhang dati kanyang minamaliit. Narinig ni Isko ang salitang iyon. Nakita ni Marta ang luha sa mga mata ng Don. Sa unang pagkakataon, hindi kapangyarihan ang bumabalot sa lalaki, kundi kahinaan. Bago pa makapagsalita ang mag-asawa, muling nagbago ang paligid.
Isang banayad na liwanag ang bumalot sa clearing. Muling nagpakita ang engkanto, ngunit hindi na ito mabigat ang presensya. Ang anyo nito'y payapa, wari na siyahan sa kinalabasan. Ang hustisya ay hindi lamang parusa, wika ng nilalang. Ito rin ay paggising. Lumapit ito kina Isko at Marta. Kayo ay sinubok sa tukso ng kapangyarihan at sa takot ng pagkawala. Pinili ninyong isakripisyo ang sarili upang iligtas ang iba. Iyan ang tunay na kadakilaan. Tahimik ang mag-asawa. Ang gantimpala ay hindi laging ibinibigay sa paraang inaasahan, patuloy ng engkanto. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Isko ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Si Marta naman ay nakaramdam ng marahang pag-ugong sa kanyang pandinig, ngunit hindi ito tulad ng dati. Unti-unti, hindi ang kanilang paningin o pandinig ang bumalik, kundi ang isang bagong uri ng kakayahan. Si Mang Isko ay nakaramdam ng presensya ng mga tao sa paligid ng mas malinaw kaysa dati, hindi lamang sa yapak kundi sa damdamin. Kaya niyang tukuyin ang takot, galit o kabutihan sa tibok ng puso ng kausap. Si Aling Marta naman ay nagsimulang makarinig, hindi ng tunog ng hangin o salita, kundi ng katotohanan sa likod ng mga ito. Kaya niyang maramdaman kung ang isang tao ay nagsisinungaling o nagsisisi ng totoo. Ang inyong bagong biyaya, paliwanag ng engkanto, ay hindi para sa sarili, kundi para sa kapakanan ng iba. Samantala, lumingon ito kay Don Emilio. At ikaw, malalim nitong wika, ay hindi na muling mawawalan ng paningin o pandinig. Ngunit dala mo ang alaala ng dilim at katahimikan habang ikaw ay nabubuhay. Napayuko ang Don. Iyan ang iyong parusa, ang hindi malimutan ang kahinaan na iyong naranasan, upang hindi ka na muling maging alipin ng iyong pagmamataas. Unti-unting naglaho ang liwanag ng engkanto. Naiwan ang apat sa gitna ng kagubatan, ang mag-asawa at ang dating makapangyarihan. Tumayo si Don Emilio at marahang nagsalita. Ang lupa ay mananatili sa inyo, wika niya, at ipagagawa ko ang bahagi ng kagubatang nasira, hindi bilang kabayaran, kundi bilang pagsisimula. Narinig ni Isko ang katapatan sa kanyang tinig. Nakita ni Marta ang pagbabago sa kanyang mga mata. Hindi agad nila siya pinatawad ng buong buo. Ngunit tinanggap nila ang kanyang paghingi ng tawad bilang unang hakbang. Sa mga sumunod na linggo, nagbago ang baryo. Ang kagubatan ay unti-unting nabuhay muli. Ang mga tao ay naging mas maingat sa kalikasan. At si Don Emilio, na dating inuuna ang sarili, ay nagsimulang tumulong sa mga nangangailangan nang hindi naghihintay ng kapalit. Sina Mang Isko at Aling Marta ay nanatiling payak ang pamumuhay. Hindi man bumalik ang kanilang paningin at pandinig sa dating paraan, hindi na nila iyon kailangan. Sapagkat ang kanilang bagong biyaya ay mas malalim. Hindi ito tungkol sa mata o tainga. Ito'y tungkol sa pusong nakakakita at nakaririnig ng higit pa sa panlabas na anyo. At sa wakas ang baryo ay natutong maunawaan na ang tunay na gantimpala ay hindi kapangyarihan at ang tunay na parusa ay ang mabuhay na dala ang sariling konsensya. Sabihin mo lamang kung lumipas ang mga buwan matapos ang gabing nagbago sa kapalaran ng lahat. Ang dating sugatang bahagi ng kagubatan ay unti-unting nabuhay. Ang mga punong pinutol ay napalitan ng bagong tanim. Ang lupaing minsang naging sanhi ng kasakiman ay naging simbolo ng pagkakaisa. Si Don Emilio ay hindi na ang dating kilala ng baryo. Hindi na siya ang lalaking naguutos at nananakot. Sa halip, siya ay naging tahimik na tagapagtaguyod ng mga proyekto para sa kabutihan ng lahat. Nagpagawa ng balon, nagpatayo ng maliit na silid-aralan, at naglaan ng pondo para sa mga magsasakang kapos. Hindi niya kailanman nakalimutan ang dilim at katahimikang kanyang naranasan. Ang alaala ng kawalan ang nagsilbing paalala na ang kapangyarihan ay maaaring mawala sa isang iglap. Samantala, sina Mang Isko at Aling Marta ay nanatiling naninirahan sa kanilang munting kubo sa gilid ng kagubatan. Hindi bumalik ang kanilang paningin at pandinig sa dating anyo.
Ngunit hindi na sila nangulila. Si Isko ay naging kilala sa baryo bilang lalaking may pambihirang kakayahang umunawa ng damdamin. Kapag may alitan, siya ang tinatawag upang mamagitan. Hindi niya nakikita ang mukha ng nagsasalita, ngunit natutukoy niya ang bigat ng kanilang puso. Si Marta naman ay naging sandigan ng maraming kababaihan sa baryo. Kapag may nagsisinungaling o nagkukubli ng sakit, dama niya ito agad. Sa pamamagitan ng kanyang tahimik na presensya, marami ang natutong maging tapat sa sarili. Isang hapon, habang magkahawak kamay silang nakaupo sa harap ng kanilang tahanan, marahang nagsalita si Isko. Hindi ko man nakita ang mundo ng matagal, nakita ko ang pinakamahalagang bagay. Napangiti si Marta. At kahit hindi ko narinig ang tunog ng mundo sa mahabang panahon, sagot niya, narinig ko ang tibok ng pusong nagmamahal sa akin. Tahimik silang nagkatabi, pinagmamasdan at dinarama ang dapit hapon. Sa kailaliman ng kagubatan, ang engkanto ay minsang nasilayan ang mag-asawa mula sa malayo. Hindi na nito kailangang magpakita pa. Natupad na ang layunin ng pagsubok. Ang himala ay hindi nasusukat sa pagbabalik ng paningin o pandinig. Ang tunay na himala ay ang pusong hindi nagbabago sa gitna ng biyaya at pagkawala. At iyon ang aral na iniwan ng kanilang kwento sa buong baryo. Na ang pag-ibig ay hindi nakasalalay sa kakayahang makakita o makarinig. Na ang kapangyarihan ay hindi nasusukat sa kayamanan o impluensya. Na ang pagpapatawad ay higit na makapangyarihan kaysa paghihigante. At na ang sakripisyong kusang loob ay nagbubunga ng kapayapaang hindi kayang bilhin ng anumang halaga. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang kwento ay naging alamat sa baryo, hindi dahil sa engkanto o himala, kundi dahil sa dalawang pusong piniling magmahal ng walang kondisyon. At sa bawat pag-ihip ng hangin sa kagubatan, tila may bulong na nagpapaalala. Ang tunay na liwanag ay nagmumula sa loob. Ang tunay na tinig ay nagmumula sa konsensya. At ang tunay na wakas ay yaong nag-iiwan ng pag-asa. Wakas.